Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Makabansa, Grade 3, Quarter 1, Week 7, Day 1. Layunin na ipakikita ang pagpapahalaga sa kasaysayan sa pamamagitan ng pagsasadula ng kasaysayang pampuok. Bago magsimula ang klase, ang guro ay maglalagay ng 5 larawan na may kaugnayan sa kasaysayan ng kanilang lugar sa ilalim ng mga piling upuan. Ipahanap ito sa mga mag-aaral gamit ang mga clue na ilalatag ng guro. Halimbawa ng mga larawang itatago ay munisipyo, kilalang kalye, kilalang tao sa komunidad at mahalagang pangyayari. Ang sinumang may hawak ng larawan pagkatapos ng laro ay anyayahang magbigay ng opinyon tungkol dito. Ang layunin ng ating aralin ay naipakikita ang pagpapahalaga sa kasaysayan sa pamamagitan ng pagsasadula ng kasaysayang pampuok. Ipakita o ipaskil ng guro sa pisara ang mga salita o larawan na nasa ibaba. Pangalan ng lokal na leader, pistang bayan, munisipyo at pangalan ng kalye. Mga bata, kilala o alam ba ninyo ang mga salita o larawan na nasa pisara? Pagkatapos, ipaliwanag sa mga mag-aaral kung ano ang naiambag nila o nito sa kasaysayan ng komunidad. Ang kasaysayan ng isang komunidad ay may mga iba't ibang aspeto na maaaring pag-aralan o suriin upang mas maintindihan ang pag-unlad at pagbabago ng lipunan. Ang mga halimbawa sa itaas ay iilan lamang. Maaaring magdagdag ang guro ng lahat ng mahalagang aspeto ng kasaysayan na makikita sa lokal na komunidad. Ngayon, aking babasahin ang maikling dula-dulaan. Ang tauhan ay si Andres, isang matandang mangingisda na may malalim na kaalaman sa kasaysayan ng puok. Habang ang tagpo naman ay sa baybayin. Isang umaga sa tabing dagat, si Andres at Luisa ay nakatayo malapit sa dalampasigan, nagmamasid sa alon. Tingnan mo, Luisa, ang dagat na ito. Dito nagsimula ang mga pangyayari ng nakaraan ng aming bayan. Salaysay ni Andres. Tunay po ba iyan, Mang Andres? Paano natin malalaman ang nangyari rito? Tanong naman ni Luisa. Ang sagot naman ni Mang Andres ay, ang dagat, Luisa, ay hindi lamang tubig. Ito'y hugis ng mga alaala ng mga taong nagdaan. Dito nagsimula ang mga biyahe papunta sa mas malalayong puok. At dito rin unti-unting nabuo ang ating bayan. Ngayon ay papasok si Diego, naglalakad ng walang pakialam sa paligid. Bakit ba importante ang mga alaala ng dagat na ito? Wika naman ni Diego. Ang paalala naman ni Mang Andres ay, anak, ang kasaysayan ay tulad ng alon. Ito ay patuloy na pumupukaw sa atin upang alamin kung saan tayo nanggaling at paano tayo nagiging ano tayo ngayon. Mang Andres, paano nagsimula ang bayan natin? Tanong ni Luisa. Nilarawan naman ni Mang Andres na noong unang panahon may mga dayuhan na dumayo rito upang maghanap buhay. Sa bawat hakbang na kanilang ginawa, unti-unti nilang binuo ang komunidad hanggang sa naging bayan na ito. Parang ang gulo-gulo naman ng kasaysayan, pagdududa ni Diego. Hindi lahat ng araw ay maliwanag, Diego. Ngunit sa bawat alon na dumadaan, natututo tayong makinig at bumuo ng ating sariling kahulugan ng pagkakakilanlan. Nakangiting sagot ni Mang Andres. Ngayon mga bata, ano ang pinag-usapan sa talakayan? Mula sa talakayang napakinggan, ano-ano ang mahalagang bahagi o pangyayari na nagpapahayag sa kasaysayan ng komunidad?
Dapat ba nating ipagmalaki at pahalagahan ang ating kasaysayan? Bakit? Bilang mag-aaral sa ikatlong baitang, papaano mo maipapakita ang pagmamalaki sa kasaysayan ng iyong komunidad? Ngayon, magtala ng 2 mahahalagang tao o pangyayari sa kinabibilangang komunidad. Narito naman ang isang pangkatang gawain. Mula sa mga naitalang mahalagang tao at pangyayari sa chart, gumawa ng isang script o maikling talakayan na nagpapakita ng inyong pagpapahalaga sa ating komunidad. Gawing gabay ang naunang dula-dulaan na ating binasa at pinag-aralan kanina. Hikayating magtulungan at tumulong ang bawat kasapi sa pangkat. Ngayon, paano mo papahalagahan ang kasaysayan ng iyong kinabibilangang komunidad? Bilang mag-aaral sa ikatlong baitang, ano ang maaari mong gawin upang mapangalagaan ito? Isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kasaysayan ng kinabibilangang komunidad at mali kung hindi. Day 2. Layunin na ipakikita ang pagpapahalaga sa kasaysayan sa pamamagitan ng pagsasadula ng kasaysayang pampuok. Ididikit ng guro ang chart sa pisara. Talakayin ito sa pamamagitan ng pagkuha ng mga ideya sa kanila na itatala sa loob ng chart. Ang layunin ng aralin ay naipakikita ang pagpapahalaga sa kasaysayan sa pamamagitan ng pagsasadula ng kasaysayang pampuok. Ang pagpapakita ng pagpapahalaga sa kasaysayan ng kinabibilangang komunidad ay isang mahalagang aspeto ng kultura at identidad ng isang lugar. Ito ay maaaring maisalarawan sa iba't ibang paraan, kabilang ang mga sumusunod. Pagpapanatili ng mga makasaysayang lugar at estruktura. Ang pangangalaga at pagpapanatili ng mga makasaysayang gusali, monumento at iba pang estruktura ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa nakaraan ng komunidad. Ang mga ito ay nagsisilbing mga pisikal na alaala ng kasaysayan ng lugar. Pagdaraos ng mga pagdiriwang at kaganapan. Ang pagdaraos ng mga pista, anibersaryo at iba pang mga kaganapan na nagpaparangal sa makasaysayang mga pangyayari o personalidad ay isang paraan upang ipagdiwang at ipasa ang kasaysayan sa susunod na henerasyon. Ikatlo ay ang pagtuturo ng kasaysayan sa paaralan. Ang integrasyon ng lokal na kasaysayan sa kurikulum ng mga paaralan ay tumutulong sa mga kabataan na maunawaan at pahalagahan ang kanilang pinagmulan at kultura. Pang-apat ay ang pagbuo ng mga museo at aklatan. Ang pagtatayo ng mga museo at aklatan na may koleksyon ng mga dokumento, larawan at iba pang mga bagay na may kinalaman sa kasaysayan ng komunidad ay isang paraan upang mapanatili at mapag-aralan ang nakaraan. Panglima, pagpapahalaga sa mga oral na tradisyon.
Ang pagpapanatili at pagdiriwang ng mga oral na tradisyon tulad ng mga kwento, alamat at mga kanta ay isang mahalagang paraan upang ipasa ang kasaysayan at kultura ng komunidad sa pamamagitan ng salita. Pagsasagawa ng mga pananaliksik at publikasyon. Ang pagsasagawa ng mga pananaliksik at paglalathala ng mga aklat o artikulo tungkol sa kasaysayan ng komunidad ay tumutulong sa mas malalim na pag-unawa at pagdokumento ng mga makasaysayang pangyayari at tauhan. Pangpito ay pagtutulungan ng komunidad. Ang sama-samang pagkilos ng mga miyembro ng komunidad upang pangalagaan at i-promote ang kanilang kasaysayan tulad ng pag-oorganisa ng mga clean-up drive sa mga makasaysayang lugar o pagbuo ng mga historical societies ay nagpapakita ng kolektibong pagpapahalaga sa kasaysayan. Pangwalo ay ang paggamit ng teknolohiya at social media. Ang paggamit ng modernong teknolohiya at social media upang ipromote ang kasaysayan ng komunidad tulad ng paglikha ng mga website, blogs at social media pages na nagtatampok ng mga makasaysayang impormasyon at larawan ay isang makabagong paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa kasaysayan. Sa kabuuan, ang pagpapakita ng pagpapahalaga sa kasaysayan ng kinabibilangang komunidad ay mahalaga hindi lamang para sa pagpapanatili ng mga nakaraan, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng identidad at pagkakaisa ng mga miyembro ng komunidad. Ngayon, isulat sa bawat kahon ang angkop na sagot. Papangkatin ang mga mag-aaral sa 4. Ipabasa sa kanila ang ginawang script kahapon. Gamit ang script na inyong nabuo kahapon, isasadulan natin ito sa harap ng klase. Pag-usapan ito sa grupo at pagsanayang mabuti. Sa bahaging ito ay magsasadula ang mga mag-aaral sa bawat pangkat. Pagkatapos ng gawain, itanong sa kanila ang sumusunod. Una, ano ang inyong natutuhan sa ating dula-dulaan? Pangalawa, bakit mahalagang pangalagaan ang kasaysayan ng ating kinabibilangang komunidad? Mga bata, bakit nga ba mahalagang malaman ang kasaysayan ng kinabibilangang komunidad? Bilang mag-aaral sa 3 baitang, ano ang maaari mong gawin upang mapahalagahan ang mga ito? Iguhit sapat lang ang masayang muka kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagmamalaki sa mahalagang kasaysayan ng kinabibilangang komunidad at malungkot na muka kung hindi. Sa tulong ng mga magulang, magtala ng ilang mahahalagang tao na may kaugnayan sa pag-unlad ng kinabibilangang komunidad. Day 3. Layunin na ipakikita ang pagpapahalaga sa kasaysayan sa pamamagitan ng pagmamalaki sa mahahalagang tao na humubog sa kasaysayan ng kinabibilangang komunidad. Ano-ano ang mahalagang pangyayari sa ating komunidad ang ating napag-aralan?
Sa anong paraan sila nakapag-ambag ng kaunlaran sa ating kasaysayan? Bilang mag-aaral sa ikatlong baitang, ano ang iyong magagawa upang mapahalagahan ang ating lokal na kasaysayan? Ang layunin ng aralin ay naipakikita ang pagpapahalaga sa kasaysayan sa pamamagitan ng pagmamalaki sa mahalagang tao na humubog sa kasaysayan ng kinabibilangang komunidad. Papangkatin ng guro ang mga bata sa 5 pangkat. Sabihing ayusin ang mga piraso ng isang larawan na ibibigay sa bawat pangkat upang makabuo ng isang salita o parirala. Pagkatapos ng gawain, ipapaliwanag ng guro sa mga mag-aaral ang kahulugan at kahalagahan ng mga nabanggit sa pag-unlad ng komunidad. Ang mahalagang tao na humubog sa kinabibilangang komunidad ay tumutukoy sa mga individual na may malaking kontribusyon sa pag-unlad, paghubog at pagbabago ng isang komunidad. Ang kanilang mga gawa, pamumuno at impluwensya ay nagdudulot ng positibong epekto sa pamumuhay, kultura, ekonomiya at iba pang aspeto ng buhay sa komunidad. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga ganitong tao. Una ay ang mga leader ng komunidad. Ang mga barangay captain, mayor o iba pang opisyal ng pamahalaan na nagpapakita ng mahusay na pamumuno at naglalatag ng mga proyekto at patakaran para sa ikabubuti ng komunidad. Pangalawa ay ang mga edukador. Mga guro, prinsipal at iba pang mga nasa sektor ng edukasyon na nagtuturo at naghubog sa mga kabataan upang maging responsableng mamamayan. Pangatlo ay ang mga negosyante. Mga lokal na negosyante na nagtatayo ng mga negosyo na nagbibigay ng trabaho at oportunidad sa mga residente. Pang-apat ay aktivista. Mga taong lumalaban para sa karapatan ng mga miyembro ng komunidad at nagsusulong ng mga abokasya para sa kalikasan, karapatang pantao at iba pang mahalagang usapin. Panglima ay mga tagapaglingkod. Mga doktor, nurse at iba pang mga tagapaglingkod sa kalusugan na nagsisilbi sa pangangailangan ng komunidad. Pang-anim, mga alagad ng sining at kultura. Mga manunulat, artista, musikero at iba pang mga nasa larangan ng sining na nagpapanatili at nagpapalaganap ng kultura at tradisyon ng komunidad. Pangpito, mga relihiyosong leader. Mga pari, pastor, imam at iba pang mga leader espiritual na nagbibigay ng gabay at suporta sa moral at espiritual na aspeto ng buhay ng mga tao. Ang mga taong nabanggit ay nagsisilbing inspirasyon at modelo sa ating komunidad at ang kanilang mga kontribusyon ay nag-iiwan ng pangmatagalang epekto sa kinabukasan ng lugar na ating kinabibilangan. Ngayon ay aking babasahin ang maikling kwento tungkol sa ang mural painting ni Gon. Pakinggang mabuti mga bata! Sa isang maliit na baryo sa Siargao, may isang batang nagngangalang Gon. Sa edad na 8, mahilig siyang magbasa ng mga libro tungkol sa kasaysayan ng kanilang komunidad. Isang araw, habang naglilibot siya sa silid-aklatan ng paaralan, may nakita siyang isang lumang libro na may pamagat na mga bayani ng ating baryo. Agad niya itong kinuha at binasa. Sa bawat pahina ng libro, natuklasan ni Gon ang kwento ng mga tao na nag-ambag ng malaki sa kanilang baryo. Isa sa mga kwento ay tungkol kay Mang Tomas, isang magbubukid na nagpasimuno ng kanilang patubig upang masiguro ang ani ng mga magsasaka tuwing tag-init. Dahil dito, maraming pamilya ang hindi na nagugutom tuwing tagtuyot. Napag-alaman din niya ang tungkol kay Lola Nena,
Isang guro na nagturo sa ilalim ng puno noong panahon ng digmaan upang masiguro na patuloy na makapag-aral ang mga bata kahit na may kaguluhan. Marami sa kanyang mga estudyante ang naging matagumpay sa buhay at bumalik upang maglingkod sa kanilang komunidad. Napukaw ang damdamin ni Gon sa mga kwentong ito. Naisip niya na ang mga tulad ni Mang Tomas, Lola Nena ay hindi dapat makalimutan. Kaya't napagdesisyonan niyang gumawa ng isang proyekto upang masiguro na ang mga kwentong ito ay mabibigyan ng halaga at maipapasa sa susunod na henerasyon. Sa tulong ng kanyang mga magulang at guro, nagsimula si Gon ng isang mural painting sa pader ng kanilang paaralan. Ang mural ay naglalaman ng mga imahe ni Mang Tomas, Lola Nena at iba pang bayani ng kanilang baryo. Inilagay rin niya ang mga kwento sa ilalim ng bawat imahe upang mabasa ng lahat. Naging inspirasyon si Gon sa kanyang mga kaklase at mga taga-baryo. Dahil sa kanyang proyekto, muling nabuhay ang pagmamahal at pagpapahalaga sa mga taong may ambag sa kanilang kasaysayan. Ang mural ay naging simbolo ng pagkakaisa at pasasalamat ng buong komunidad. Sa bawat tingin ni Gon sa mural, nararamdaman niya ang pagmamalaki at saya. Alam niyang kahit sa murang edad ay nagawa niyang magbigay halaga sa mga taong minsang nagbigay ng malaking ambag sa kanilang komunidad. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Magtala ng 5 pangungusap na naglalarawan o nagpapakita ng iyong pagmamalaki sa mahahalagang tao na humubog sa iyong kinabibilangang komunidad. Halimbawa, gagawin kong inspirasyon ang kagitingang ipinamalas ng ating mga ninuno. Ngayon, sagutin ang mga karagdagang katanungan. Gumawa ng isang slogan na nagpapakita ng pagmamalaki sa mahalagang tao na humubog sa kasaysayan ng komunidad. Ngayon naman ay magtanong sa mga matatanda ng ilang mahahalagang pangyayaring naganap sa sariling komunidad. Itala ito sa malinis na papel. Day 4. Layunin na ipakikita ang pagpapahalaga sa kasaysayan sa pamamagitan ng pagbibigay pugay sa mahahalagang pangyayari sa pamamagitan ng likhang sining. Mga bata, sino-sinong mahahalagang tao sa komunidad ang ating napag-aralan kahapon? Ano naman ang naging ambag nila sa pag-unlad at kasaysayan ng ating komunidad? Bilang mag-aaral sa 3 baitang, paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa kanila? Ang layunin ng ating aralin na ipakikita ang pagpapahalaga sa kasaysayan sa pamamagitan ng pagbibigay pugay sa mahalagang pangyayari sa pamamagitan ng likhang sining. Ngayon, gagawa ang guro ng isang cabbage ball na nakapaloob sa bawat talukap ang isang pangungusap na nagpapakita ng mahalagang pangyayari sa kinabibilangang komunidad. Sa bawat bilang ng 5, habang pinagpapasapasahan natin ang bolang papel na ito, ang sinumang may hawak sa bola pagkatapos ng pagbibilang ay kukuha ng isang talukap. Basahin ng malakas sa klase ang pariralang nakapaloob.
Pagkatapos ng aktibidad ay babasahin ng guro at ipapaliwanag ang mga kahulugan nito. Ang mahahalagang pangyayari sa kinabibilangang komunidad ay tumutukoy sa mga kaganapan o okasyon na may malaking epekto o kahalagan sa isang partikular na komunidad. Ang mga pangyayaring ito ay maaaring positibo o negatibo at maaaring magdulot ng pagbabago sa pamumuhay, kultura, ekonomiya at iba pang aspeto ng buhay sa loob ng komunidad. Ilan sa mga halimbawa ng mahalagang pangyayari ay ang sumusunod. Una, mga pista at pagdiriwang, mga tradisyonal na pagdiriwang o selebrasyon na nagpapakita ng kultura at paniniwala ng komunidad. Pangalawa, kalunos-lunos na pangyayari, mga kalamidad tulad ng bagyo, lindol o sunog na malaki ang epekto sa mga residente. Pangatlo ay ang pag-unlad sa ekonomiya, pagbubukas ng mga bagong negosyo, proyekto ng pamahalaan o pagdami ng trabaho na nagpapabuti sa kabuhayan ng mga tao. Pang-apat, pampublikong pagpupulong o konsulta, mga pagpupulong kung saan tatalakayin ang mga plano para sa komunidad at ang mga magiging epekto nito sa mga residente. Panglima, pagbabago sa pamamahala, halalan, bagong patakaran o pagbabago sa liderato na makakaapekto sa pamamalakad ng komunidad. Pang-anim, mga proyekto ng infrastruktura, pagpapatayo ng mga paaralan, kalsada, ospital o iba pang mga infrastruktura na magdudulot ng progreso sa komunidad. Ang mga pangyayaring ating napag-aralan ay hindi lamang nagmamarka ng kasaysayan sa ating komunidad, kundi nagbibigay rin ng direksyon sa ating hinaharap. Ngayon ay aking babasahin ang maikling kwento. Makinig ng mabuti mga bata. Ang proyekto ni Gwen. Si Gwen ay isang batang nakatira sa maliit na bayan ng Santol. Bata pa lamang siya, pero malaki na ang kanyang interes sa kasaysayan ng kanilang komunidad. Sa tuwing naririnig niya ang mga kwento ng kanyang lolo tungkol sa mga mahahalagang pangyayari sa kanilang bayan, lalo siyang namamangha at nagkakaroon ng masidhing pagnanais na alamin ang kanilang nakaraan. Isang araw, nagpasya si Gwen na gumawa ng proyekto tungkol sa kasaysayan ng Santol. Nilapitan niya ang kanyang guro at inilahad ang kanyang balak. Natuwa ang guro at sinabing maganda ang kanyang naisip. Binigyan siya nito ng ilang gabay kung saan maaaring magsimula. Sa unang bahagi ng kanyang proyekto, in-interview ni Gwen ang mga matatandang residente ng Santol. Una niyang kinausap ang kanyang lolo na nagkwento tungkol sa panahon ng digmaan. Isinalaysay ng lolo kung paano nagtulong-tulong ang mga taga-Santol upang protektuhan ang kanilang bayan laban sa mga mananakop. Ipinakita pa nito ang lumang larawan ng kanilang bahay na ginawang kanlungan ng mga sugatang sundalo. Sunod niyang in-interview si Lola Nita, ang pinakamagandang dalaga sa kanilang bayan noong panahon ng pagsakop. Ikinuwento ni Lola Nita kung paano siya naging bahagi ng mga naghimagsik upang ipaglaban ang kalayaan ng kanilang bayan. Ipinakita rin ni Lola Nita ang lumang medalya na natanggap niya bilang pagkilala sa kanyang katapangan. Dumako naman si Gwen kay Mang Pedro, ang pangunahing mangangalakal noong dekada 60. Ikinuwento ni Mang Pedro kung paano umunlad ang ekonomiya ng kanilang bayan dahil sa sipag at tiyaga ng mga residente. Ipinakita niya ang mga lumang dokumento ng kanilang pamilihan at unang tindahan na nagbukas sa kanilang lugar. Habang isinusulat ni Gwen ang kanyang proyekto, lalong lumalim ang kanyang pag-unawa at pagmamahal sa kanilang komunidad. Nalaman niya ang kahalagahan ng pagkakaisa, tapang at pagsisikap sa pagbuo ng kasaysayan ng kanilang bayan.
Sa pagtatapos ng kanyang proyekto, gumawa si Gwen ng isang munting museo sa kanilang paaralan. Dito inilagay niya ang mga litrato, medalya at mga dokumentong kanyang nakalap. Nang araw ng presentasyon, inanyayahan ni Gwen ang buong komunidad upang makita ang kanyang munting museo. Namangha ang lahat sa ginawa ni Gwen, lalo na ang mga matatandang kanyang in-interview. Ang kanyang proyekto ay hindi lamang isang parangal sa nakaraan kundi isang inspirasyon para sa kasalukuyan at hinaharap ng santol. Dahil sa proyekto ni Gwen, mas naging masigasig ang mga taga-santol na pangalagaan ang kanilang kasaysayan. Naging halimbawa si Gwen sa lahat na ang pag-aalaga sa nakaraan ay mahalaga sa pagbuo ng isang magandang kinabukasan. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Ngayon ay humanap ng kapareha upang pag-usapan ang mga pangyayaring naging sanhi ng kanilang pamayanan. Itatala ito sa papel. Gamit ang mga naitala, himukin ang mga bata na gumawa ng isang tula o script na nagpapakita ng pagmamalaki at pagbibigay puri sa mga mahahalagang pangyayari sa sariling komunidad. Ngayon, alin-alin ang mahahalagang tao sa ating sariling komunidad? Bilang mag-aaral sa ikatlong baitang, paano mo maipapakita ang pagbibigay puri sa mga mahahalagang pangyayari na humubog sa inyong komunidad? Ngayon, gumawa ng isang poster na nagpapakita ng pagbibigay pugay sa mahahalagang pangyayari na humubog sa kasaysayan ng komunidad. Maaaring gumupit ng mga larawan at idikit sa kwaderno o bond paper. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!